Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng ating laban? Matututunan ba ng mundo na tatuhin ng patas ang mga kababaihan? Ito ay isang tanong na umaalinaw sa paglipas ng panahon. Isang panawagan para sa mga naghahangad na magdulot ng pagbabago at lumikha ng mas magandang kinabukasan. Ang women empowerment ay hindi lamang isang karapatan. Ito ay isang pangangailangan. Panahon na para kumawala sa pag-iisip na ang mga babae ay para lamang mag-asikaso sa sambahayan at magpalaki ng mga anak. Higit pa ang kaya ng mga kababaihan mula sa pagtakbo para sa mga posisyon sa gobyerno hanggang sa pagiging mahusay sa kanilang mga trabaho habang nagpapalaki ng pamilya. Kaya ilagay natin ang ating mga sarili sa posisyon ng kababaihan at tandaan na ang ating mga ina, kapatid na babae, anak na babae at kaibigan ay karapat-dapat sa parehong mga karapatan at pagkakataon bilang mga lalaki. Sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan, maaari tayong lumikha ng higit na inklusibo at paunlad na lipunan para sa lahat. Babae ako at hindi babae lang. Maging isang babae sa mundong ginagalawan ko na iniisip ko palang gusto kong hilahin at subunutan sarili kong buhok. Maging babae sa lipunan na tingin sa akin ay isang sulunterang nakatakong. Maging boses. Boses hindi para tumilig, kundi maging boses para sa mga boses na hindi marinig. Babae ako at hindi ako magiging babae. Habang sinasabi ko ang mga salitang ito, naglalaan ako ng isang sandali upang pagnilayan ang angking galing ni Langston Hughes. Isang tao na ang mga salita ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa aking isipan. Ang kanyang tula ay nagsasalita ng isang mundo na higit sa karaniwan. Isang mundo kung saan ang diskriminasyon ay hindi isang pamantayan, ngunit isang hamon na dapat pagtagumpayan. Ang kanyang pagpili ng paksa ang diskriminasyon. Naisip ko, ano kayang nagtulak sa lalaking ito na sumulat ng isang makapangyarihang obra maestra? Kaya naman, niyaya ko siyang samahan ako sa bawat pagbabasa ng tula. Habang naririnig ko siyang magsalita, mas napagtanto ko na ang kanyang mga tula ay higit pa sa mga salita ng papel. Sila ay isang tinig para sa mga walang boses. Isang tanglaw ng pag-asa para sa mga pinatahimik ng lipunan. Bilang isang manunulat mismo, pakiramdam ko ay may pribilehyo akong nakilala si Langston Hughes. Isang taong nagbigay inspirasyon sa akin na tumingin ng higit sa karaniwan at lumikha ng isang bagay na tunay na kakaiba. Ang kanyang pamana ay patuloy na mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Isang testamento sa kapangyarihan ng tula na baguhin ang mundo. Ako'y isang ina na nasasaktan sa tuwing nakikita ko ang aking mga anak na nagtatana sa aking harapan. Napapatanong sa sarili kung ako ba'y naging isang mabuting magulang o naging pabaya, sapagkat hindi ko sila nagabayan ng mabuti, kung kaya't sila ay hindi nagkakaintindihan at nagkakasundo sa kanilang mga desisyon sa buhay. Laging dinadalaw ng pagdududa at pagsisi sa sarili. Nagkulang ba ako sa pag-alaga? Sa pagpapalaki sa kanila? Wala akong kailangan kapihan sa kanilang dalawa dahil parehas ko silang anak at parehas ko silang mahal. Pero bilang isang ina, ang hirap gumawa ng isang desisyon at gumawa ng paraan upang sila ay makapag-usap at magkasundo.